Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami mananahan sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. May isang tanong na palaging bumabalik sa ating isip at puso, lalo na sa panahon ng kaguluhan. Nasaan ang Diyos? Kapag may krisis, may sakit, may gulo sa loob ng tahanan, sa lipunan, minsan pakiramdam natin, malayo ang Diyos. Subalit sa Ebanghelyong ito, malinaw ang sagot ni Jesus, kami mananahan sa Kanya. Ang Diyos ay hindi malayo, Siya ay nananahan. Hindi sa mga palasyo, hindi sa mga perpektong lugar, kundi sa pusong umiibig at tumutupad sa Kanyang salita. Ang pananatili ng Diyos ay hindi tungkol sa layo o lapit kundi sa relasyon. Sabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ang paanyaya ng Diyos ay hindi lang para sundin siya bilang isang batas, kundi upang magmahal. Magmahal siya bilang Ama. Ang pagsunod ay bunga ng pag-ibig, hindi ng takot. Ang tunay na Kristiyano ay hindi sumusunod dahil natatakot sa impyerno, kundi dahil ayaw niyang masaktan ang Diyos na mahal niya. Ang Diyos ay nananahan sa ating puso kapag ang puso natin ay bukas sa pag-ibig, sa katotohanan at sa kabutihan. Sa simpleng panalangin, sa taimtim na paghingi ng tawad, sa tahimik na kabutihan, doon nagtatayo ng tahanan ang Diyos. Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi kapayapaang gawa ng mundo. Ito yung sinasabi sa atin. Sabi ng Panginoong Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang kapayapaan ng mundo ay pansamantala. Nakabase ito sa kalagayan o sitwasyon. Kapag walang utang, mapayapa. Kapag maayos ang trabaho, mapayapa. Kapag tahimik ang paligid, mapayapa. Pero ang kapayapaan ni Kristo, hindi galing sa panlabas. Ito ay bunga ng presensya ng Diyos sa ating kalooban. Kahit may bagyo sa labas, kapag ang Diyos ay nasa loob ng puso mo, may kapayapaan ka pa rin. Kahit maraming tanong, kapag may pananampalataya ka, may katahimikan pa rin. Kaya napakagandang magtanong tayo at tingnan natin ano ba yung katotohanan. Ang katotohanan ay ang pusong pinananahanan ng Diyos. Sa mundo ngayon, napakaraming ingay. Maraming opinyon, maraming takot, maraming pressure. At minsan, sa sobrang dami ng ating ginagawa, nawawala na tayo sa ating sarili. Ang tanong, sino na ang nananahan sa ating puso? O ano na? Takot na ba? Galit na ba? Inggit na ba?
o si Kristo pa rin? Madaling sabihin, hindi natin kailangan maging perpekto para panahanan ng Diyos. Ang kailangan lang ay pusong totoo, pusong nagsusumikap, magmahal, pusong handang tumanggap ng salita ng Diyos, kahit mahirap ito. Ang tahanan ng Diyos ay hindi palaging tahimik, pero ito'y totoo. Hindi palaging malinis, pero ito'y taimtim. Hindi palaging masaya, pero ito'y tapat. Kaya nga, huwag tayong mabalisa, sabi ng Panginoon, huwag matakot. Ilang beses na nating naririnig ang mga salitang ito sa Biblia. Huwag kayong mabalisa. Pero, bakit parang laging nanduroon pa rin ang pag-aalala, ang pagkabalisa? Sapagkat madalas nakakalimutan nating kasama natin ang Diyos. Akala natin kailangang maayos muna ang lahat bago tayo sumaya. Pero ang Ebanghelyo ay paalala na ang Diyos ang nagpapayapa sa atin, hindi ang ating kalagayan o anumang sitwasyon. Ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay hindi galing sa sagot sa lahat ng tanong, kundi sa presensya ng Diyos sa bawat tanong. Tanong para sa ating pagninilay ngayong araw na ito. Suriin natin ang ating sarili. Ang puso ko ba ay tahanan na ng Diyos? Ako ba'y namumuhay bilang isang tunay na umiibig kay Kristo? Tapat sa Kanyang salita, bukas sa Kanyang presensya, at mapayapa sa Kanyang piling. Ano ang dapat kong alisin sa puso ko upang lubos na manahan ang Diyos sa aking buhay? Ito po yung mahalagang tanong na sana'y pagnilayan natin ngayong araw na ito. At tayong lahat ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming kapayapaan, ang tahanan ng aming puso at ang liwanag sa gitna ng aming kadiliman. Nais naming manahan Ka sa aming puso, hindi lang sa oras ng dasal, kundi sa bawat sandali ng buhay. Tulungan mo kaming sundin ang iyong salita, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Alisin mo ang lahat ng balakid sa aming puso na nagtataboy sa iyo. Yung yabang, takot, ang galit, ang pagdududa. At sa halip itanim mo sa amin ang iyong kapayapaang hindi kayang ibigay o agawin ng mundo. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito.
na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.